Mahalaga'y dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke Free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo, maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at tabo, parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip, babe, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mo-tama. Alo pag-wine na nag-alala mo, tama mo to ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stole, may choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Di school every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Alles better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, kaibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Ano number? TunePocket.com. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Para sa Alejandro Broadcasting Network, Balitang Tanghali.
Ngayong araw na Martes, June 30, 2026, last day of the month of June. Para sa Balitang National, Provincia, Sports and Showbiz. For videos and media projects. Para sa unang Balitang National, nakatakdang magsampa ng kasong plunder ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Michael Defensor. Ito ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ay may kinalaman sa undeclared campaign contribution ni Marcoleta na may 75 milyong halaga. Ang kaso ay nagugat sa ginawang pag-amin umano ni Marcoleta sa isang television interview na hindi niya na-disclose ang campaign contribution mula sa kanyang mga kaibigan na sina Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray noong 2025 midterm election dahil nais ng mga itong panatilihing anonymous ang pinagmulan ng pondo. Sa TV interview, sinabi ni Marcoleta na mula nang matanggap ang pondo, ang isang buwan bago ang official campaign period, ay naging personal funds ito sa ilalim ng Peñere Doctrine na nagsasabing ang isang tao ay maikukonsidera lamang na kandidato sa formal na pagsisimula ng campaign period. Sinabi naman ni Marcoleta na ang kaso sa ombudsman ay layon lamang siyang patahimikin. Una na nagpalabas ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban kay Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray. TunePocket.com. Pangalawang Balitang National, isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang nagbabantang maging bagyo sa susunod na 24 oras at tatawagin ng Henry. Ang naturang LPA ay namata ng pag-asa sa layong 390 km silangan ng Guluan, Eastern Samar na nagdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, Central at Eastern Visayas at Northern Caraga. Kahapon dumaan ang LPA sa may Visayas Southern Luzon area at inaasahan ngayong Martes, Hunyo 30 ay lalapit ito sa may West Philippine Sea at palalakasin ng habagat. Dulot nitong maulan sa Bicol, Mimaropa, Eastern Visayas at bahagi ng Caraga gayon din sa Central Luzon. Calabarzon, nalalabing bahagi ng Visayas at Western at Northern section ng Mindanao. TunePocket.com. Siniguro ng Malacanang na ligtas ang lahat ng Pilipinong tripulante sa dalawang barkong inatake sa Strait of Hormuz sa gitna ng pagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Clay Castro na base sa ulat ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang nasaktan sa 21 Pilipinong sakay ng MV Every Lovely at sa 19 Pilipinong tripulante ng Panama oil tanker ng Kiku. Ayon kay Castro, nanatiling seaworthy ang dalawang sasakyang pandagat at patuloy rin sa kanilang biyahe. Inaasahan din makakarating sa Singapore ang MV Ever Lovely sa July 5. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kalagayan ng mga tripulante at nakahandang magbigay ng onboard psychosocial assistance kung kinakailangan. Sa pinakahuling datos ng pamahalaan, nasa 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 na barko ang nakalabas na sa Strait of Hormuz, habang nasa 3,800 iba pa ang nananatiling sakay ng mga barkong nasa Persian Gulf na patuloy ring binabantayan ng mga otoridad. Karagdagang Balitang National, pinapayagan na ni Senate President Sherwin Gatchalian na makapasok ang mga bisita sa loob ng Senado. Sa isang video message ni Gatchalian, papayagan ng makapasok ang mga bisita sa pamamagitan ng Visitor Management System na ipapatupad ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Ang anunsyo ng Senate President ay ginawa ng Linggo matapos ilagay ng Senado sa ilalim ng heightened alert. Ayon pa kay Gatchalian, layunin nila na tiyakin ang kaligtasan ng mga senador
kawani ng media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko at ang katagan ng institusyon. Patuloy rin anya ang pakikipagtulungan nila sa security agency para mapanatili ang seguridad sa paligid ng Senado. Bukas din anya ang kanyang tanggapan sa anumang mungkahi at sisikaping tugunan ang mga ito habang tinitiyak ang tamang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility. Karagdagang balita, alam mo mano ng 15 anyos na shooter sa Tacloban City ang kanyang ginawang pamamaril sa loob ng paaralan. Ito ang sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian batay sa paunang assessment ng mga social worker, kaya maaari nang isailalim sa proseso ng korte ang kaso at nasa hukuman na ang pagpapasya kung tatanggapin ang assessment ng DSWD kaugnay sa pananagutan ng minor de edad. Anya, hinihintay pa ng resulta ng psychological assessment sa 15 anyos na suspect at sa 14 years old na kasama nito upang matukoy ang motibo sa krimen at ang nararapat na intervensyon. Noong Hunyo 22, 3 na ang katawang nasawi at 20 iba pa ang nasugatan sa pamaril sa loob ng San Jose National High School sa barangay San Jose, Tacloban City. Naharap sa kasong kriminal ang 15 years old na suspect habang exempted sa criminal liability ang 14 years old. Alinsunod sa Republic Act Number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Kaya nananatili sa kustodiya ng DSWD Rehabilitation Center ang dalawang minor de edad. Balitang tanghali, binunyag ng Department of Labor and Employment na walang alien employment permit si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin batay sa sinagawang Moto Proprio Clarificatory Conference. Ayon sa DOLE, walang record na nag-apply si Baldwin para sa AEP o Certificate of Exemption alinsunod sa umiral na patakaran. Gayunman, iginiit ni Baldwin ang kanyang ng mga abogado na hindi niya kailangan ng AEP dahil meron siyang permanent resident visa sa Pilipinas. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na kung mapapatunayang walang AEP si Baldwin, maituturing na iligal ang kanyang pagtatrabaho sa bansa. Anya, maglalabas din ng subpoena ang DOLE sa mga opisyal ng Ateneo bilang employer ni Baldwin. Sa pagdinig, inamin ni Baldwin na nagsimula siyang magtrabaho sa Pilipinas noong 2013 bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas bago naging consultant ng Talk and Text at head coach ng Gilas Pilipinas noong 2015 at 2016. Gayunman, sinabi ni Tolentino na noong 2016 lamang na-issue ang Alien Certificate of Registration ni Baldwin dahilan upang questionin ang legalidad ng kanyang pananatili at pagtatrabaho sa bansa sa mga naunang taon. Nakatakdang ang susunod na pagdinig ng DOLE sa July 9. Hihingi ng Department of Education sa Department of Budget and Management ng karagdagang pondo upang makapagdagdag ng mga security guard sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nais ng DepEd na makalikhan ng karagdagang plantilla position para sa security personnel upang matugunan ang kakulangan ng mga gwardiya sa eskwelahan. Ipiniliwanag ni Angara na bago pa siya maupo sa pwesto, ay nagkaroon ng nationalization na nagresulta sa pagtanggal sa karamihan ng mga plantilya para sa security guard. Humigit kumulang 200 na lamang ang natirang plantilyang posisyon para sa mahigit na 48,000 pampublikong paaralan sa buong bansa. Samantalang may mga paaralang nangangailangan ng higit sa isang gwardya.
Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa paggamit ng backdoor paglabas ng bansa matapos mapauwi ang 11 Pilipino mula sa Kuta, Kinabalu, Malaysia noong June 16. Dumating ang mga repatriate sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, sakay ng Philippine Air Asia. Sa paunang investigasyon, lumabas na 6 sa kanila ang umalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng backdoor or illegal na rota upang makapagtrabaho sa Malaysia nang hindi dumaraan sa tamang proseso ng pag-alis. Ayon sa BI, nagtrabaho ang mga repatriate sa construction, mechanical at maritime sector habang isang babae ang nagtrabaho bilang entertainer. Karamihan sa kanila ay nagsabing hindi sila nabayaran ng kanilang employer. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na ipinakikita ng insidente ang panganib na pag-alis ng bansa sa pamamagitan ng mga illegal na rota. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Time check, it's already 12:37 in the afternoon. Para sa karagdagang balitang probinsya, nasa 1,783 liters ng nakumpiskan diesel fuel ang idinonate ng Bureau of Customs Legazpi sa Philippine Coast Guard District Bicol upang makatulong sa pagpapabalakas ng kanilang seaborne patrol, disaster response at maritime law enforcement operations sa buong rehiyon. Ang mga naturang diesel ay kinumpiska ng composite team ng BOC at ng Bureau of Internal Revenue matapos matuklasang unmarked ang mga ito sa isang operasyong ikinasa kamakailan. Ayon sa BOC, ang pagdodonate ng mga naturang diesel ay alinsunod sa Section 1141 ng Customs Modernization and Tariff Act na nagsasaad na ang mga goods na kinumpiska ay maaaring i-donate sa isang ahensya ng pamahalaan matapos aprubahan ng Secretary of Finance. Tiniyak ni BOC na nakakuha si Custom Commissioner Ariel F. Nepomuceno ng kinakailangang permiso mula sa DOF kaya't naisagawa ang donasyon. Sa karagdagang balitang probinsya, karumal-dumal ang sinapit na ng kamatayan ng isang health worker at 3 nitong minor de edad na anak matapos na pagtatagain at pagsasaksakin ng hindi pa nakilalang salarin sa naganap na massacre sa loob ng kanilang tahanan sa barangay Lipatan, Josepina, Zamboanga del Sur. Kinilala ng pulisya ang mag-inang biktima ay kinilalang si Arlene Dumalte, 42 years old, health worker sa nasabing barangay, mga anak na babae na si Nashil, 16 years old, at lalaking anak na si NN, 14 years old, at Arnel, 11 years old. Batay sa ulat ni Police Lieutenant Jolito Pamalaran, hepe ng Josepina Municipal Police Station, dakong alas 6:45 ng umaga, nung Lunes, madiskubre ang bangkay ng mga biktima. Ayon kay Pamalaran, kasalukuyang naglalakad si Alejo Indangan, konsehal sa nasabing barangay, nang makita niyang nakalawit sa dingding na kamay ng ginang na duguan. Agad nang humingi ng tulong ang barangay official sa mga kapitbahay at agad nilang pinasok ang bahay ng mag-ina at nadiskubre ang mga biktima na duguang nakahandusay sa sahig. Agad na nireport ni Indangan sa mga otoridad ang insidente at mabilis na nagresponde ang mga pulis sa lugar. Nadat na ng mga pulis sa tahanan ng pamilya Dumalte ang duguang bangkay na mag-ina na pawang tadtad ng mga taga at saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pinaniniwala na pinasok ang mag-ina at isinagawa ang krimen kamangkalawa ng gabi dahil ang magkakapatid ay nakita pang naglalakad pauwi sa kanilang tahanan mula sa isang public wifi station sa kanilang barangay dakong alas 8 ng gabi.
balitang probinsya, agad sinuspinde ang klase sa Batangas City Integrated High School kahapon matapos na makatanggap ng pagbabantang mensahe ng ipinopost online mula umano sa isang estudyante ng grade 10. Ayon sa Batangas City Police, nadiskubre ang mga opisyal na paaralan ang naturang mensahe sa official Facebook page ng Batangas City Integrated High School bandang alas 9:54 ng linggo. Ang post ay nagmula sa isang taong nagpakilalang grade 10 student, nagbantang babarilin ang mga mag-aaral ng grade 7, grade 8, grade 9 at grade 10 dahil umano sa karanasang pambubuli sa kanya. Hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang nasa likod ng dami Facebook account na ginamit sa pagpapakalat ng mga pagbabanta. Bilang pag-iingat, agad na sinuspende ng pamunuan ng paaralan ang mga klase upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani habang isinasagawa ang investigasyon. Sa inilabas na opisyal na abiso, sinabihan ng BCIH ang mga estudyante, magulang at mga kawani na huwag munang pumasok at magtungo sa loob ng paaralan habang umiiral ang suspensyon ng klase. Pinayuhan din ng estudyante, magulang at kawani na manatiling kalmado, iwasang magpakalat ng hindi beripikadong informasyon at umasa lamang sa opisyal na anunsyo na inilabas sa mga official na communication channels ng paaralan. Kinumpirma kahapon ng Philippine National Police na nasawi ng isang forest ranger at 3 kasama nito na nasugatan ng mga enkwentro ng pulisya dahil sa illegal na pagpaputok ng baril sa barangay San Juan, Banyo, Arayat, Pampanga. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Alan Ray Co, napag-alaman ng pulisya na ang isa sa mga suspect na may alias na Ka Arlet, 51 years old at residente ng Arayat, isang leader ng gun for hire na sangkot sa pagpatay sa mga politiko sa lugar. Ang ibang mga suspect na napatay sa engkwentro ay isang 35 years old na lalaki at 2 50 anyos na lalaki na pawang residente ng Arayat. Nagsimula ang shootout nang rumisponde ang pulisya sa report ng mga concerned citizen tungkol sa umunay walang kapakundangang pamamaril ng grupo sa isang liblib na lugar sa bayan ng Arayat habang nasa impluwensya ng alak noong nakaraang Sabado. Dinala ang 4 sa ospital at doon ay pumanaw na kahapon. Videos and Media Project. Karagdagang balitang sports, dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network, balitang tanghali. Ang paghamon sa isang world champion o ang pagsalang sa isang exhibition fight, ito ang opsyon na tinitingnan ni Manny Pacquiao, ang nag-iisang world 8 division champion matapos madiskaril ang rematch nila ni American undefeated titleist Floyd Mayweather Jr. Sinabi ni MB Promotion Chief Executive Officer CEO Chas Manhart na maaring hamunin ng 47 years old na si Pacquiao, nagdala ng 62-8 win, loss draw ring record, tampok ang 39 knockouts ang sinuman kina World Welterweight Kings Ryan Garcia, WBC, Devin Haney, WBO, Rolly Romero, WBA at Liam Paro, IBF. Huling lumaban si Pacquiao sa isang world title fight noong July 2025 kung saan niya hinamon si Mario Barrios para sa WBC welterweight crown. Nauwi sa majority draw ang suntukan. Nadiskaril ang ganap na mega fight ni Pacquiao at ng 49 years old na si Mayweather dahil sa issue ng American legend sa pera. Sa September sana itinakda ang nasabing rematch na iginigit ni Pacquiao na isang official fight at hindi exhibition bout, kagaya ng gustong mangyari ni Mayweather para maprotektahan ang malinis niyang kartada. Tinalo ni Mayweather si Pacquiao via unanimous decision May 2015 sa Las Vegas. Sakaling walang mangyari sa kanyang inaasam na world title bid, ay maaaring sumalang si Pacquiao sa isang exhibition fight para lamang hindi masayang ang ginagawa niyang training sa Los Angeles, California.
Balitang showbiz, wow ang lakas ng Mulak family, Aga Charlene and Andres Mulak. Nagpa-upload sila na nagbibisikleta habang umuulan. Ang timeline nila, Dingalan Aurora. Naunang nag-upload si Andres ng kanilang adventure at isa pang congratulate kay Andres ang Mami Charlene Gonzalez nila ni Atasha Mulak. Nag-post din si Charlene ng 200 kilometers bike ride with My B, Aga Mulak, 317 Manila to Dingalan Aurora. Samantalang mas focus si Andres sa kasalukuyan sa kanyang hobby kasama ang dad and mom niya habang naghihintay ng tamang project na follow-up sa Bagets the Musical na isang malaking tagumpay. Hinanapan si Andres ng follow-up project ayon mismo kay Boss Vic Del Rosario kamakailan. Anyway, si Atasha ay mas abala ngayon sa paghahanda para sa kanyang pagganap bilang si Ani Batong Bakal sa musical play na Bongga Kaday na mag-uumpisang mapanood sa September 2026 sa Newport Performing Arts Theater. Yan po ang mga balita dito po sa Alejandro Broadcasting Network. Abangan nyo po ang balitang kalusugan. Happy watching kay MJ Rito dyan po sa Legazpi City Hall. And then syempre sa ating Daddy Joe Ibuenga. Kumusta ka na po Daddy Joe? And then syempre si Angela Loria Barreda is watching right now dyan po sa Lakag Daragalbay. And then syempre po sa lahat po ng mga Tagalaka, good afternoon po sa inyong lahat. And then syempre kay Captes. And then syempre kay Cap ng Pandan, good afternoon. And then syempre kay Sir Domiciano, kailan po tayo magpapazumba ulit kay Sir Doms. And then sabi ni Daddy Joe Ibuenga, managandang tanghali mga ka-ABN at sa lahat ng mga viewers ng ABN Alejandro Broadcasting Network. And then syempre, happy birthday po sa lahat ng may birthday and then happy anniversaries and happy fiesta po kung saan man po at kung sino man po kayo. Enjoy nyo lang po yung araw ninyo. Ito po ang balitang kalusugan. Bad breath tips. O yan, gawin itong 6 na bagay. O yan ha, ito ha, good tips to para sa inyo. Yung may mga bad breath or yung mga natin dyan na medyo kasi minsan ang pagiging cause ng bad breath is minsan galing po yan sa stomach or kung may problema po ang stomach natin, minsan yung hininga nagiging affected din po yan kasi parang galing po sa tiyan or minsan dito na din sa oral or may mga sirang ngipin po, yan po. So, 6 na tips po para pa hindi po kayo magkaroon ng bad breath. So, number 1, magsipilyo ng 3 beses sa maghapon. Alamin ang tamang paraan ng pagsisipilyo. Kailangan ay matagal i-brush pataas, pababa ang ngipin. Isama rin ang dila sa pagbabrush. Magbaon ng sipilyo sa trabaho o paralan para lang magkasipilyo pagkatapos kumain. Gumamit ng dental floss para matanggal ang mga tinga sa pagitan ng mga ngipin. Ang tongue cleaner na may ginagamit para sa dila. Makatatanggal ito ng mabahong hininga. Uminom ng 8 to 10 glass ng tubig sa maghapon dahil kapag nanunuyo ang bibig ay matutuyo ang laway. Ang laway ay siyang napagtatanggal ng mga dumi sa bibig. Ang mga dumi sa bibig na nabubulok ang dahilan ng mabahong amoy. Magpatingin sa dentista kada 6 na buwan para tingnan ang mga gilagid at sirang ipin para tanggalin ang naipon na plaque sa may ipin na may siyang dahilan ng sakit sa gilagid na maaaring umabot sa buto. 5, bawasan ang pagkain ng toyo, daing, bawang, sibuyas at mga pagkain na matapang ang amoy. Mawawala lang ang amoy kapag nawala na sa katawan ang kinain. So, iwasan din ang paninigarilyo. Ayan po So, yan ang mga tips natin para po maiwasan natin ang bad breath. Kailangan malinis tayo at pag nakikipag-usap tayo sa tao. Okay,
Diyan po nabubo ang ating balita. Happy viewers po sa ating 4 million viewers. Good afternoon po sa inyong lahat. And then syempre naman po, ang batiin po natin ang diyan po sa Pandan Jam Fitness. Diyan po sa Pandan Daraga Albay. Ang mga mamshi po natin dyan. And then happy listening po pala sa mga taga Personal Collection Daraga Branch. Ang lalo na kay Ma'am Charlotte Mangampo, and then syempre kay Ma'am Mamita Dicano. Good afternoon po sa inyong lahat. And then syempre, abangan nyo po mamaya ang ulat sa bayan ng ating Governor Noel Rosal. Parang magsa-simulcast po yata ang Alejandro Broadcasting mamaya. So mag-start po ang ulat ng bayan ni Gov. Noel Rosal mamaya pong alas 3 sa Albay Astrodome. Diyan po. And then, syempre, good afternoon po din kay Kuya Nems, kay Kuya Benz, diyan po sa SMPC family. And then, syempre, kay Provincial Director Noel Nunez. Good afternoon po, PD. And then, sa lahat po. And syempre, kay Sir Narsing Monreal ng punong barangay ng Pandan, Daraga Albay. And then, thank you so much po. Time check po tayo. It's already, kailan na ba yan? 12:52 in the afternoon. And then, syempre, batiin natin ang sweet mommies ng Lakag, yung mga sumba natin din, sumba mami natin, kay Joanne, kay Sin M. Jane, kay Lynn Bonilla, and then, syempre, kay Sin M. Jane, kay Joanne. Good afternoon po sa inyong lahat. And then sa Team Elves Agency, good afternoon po sa inyo. And sa lahat po, kay Kuya Nems, kay PD, and then sa lahat po ng staff ng Provincial Government of Albay, good afternoon po sa inyong lahat. Thank you so much. Nakasama niyo po ang inyong lingkod, Jessica Marceliana. And then, don't forget to follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. And then, thank you so much sa ating mga boss, kay Boss G. Alejandro B. Alianza. And then, syempre po sa ating CEO ng Daraga Home Depot. Good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa ating mga sponsors na nasa ating screen. Thank you so much po. And together with me is Sir Jonathan sa IT Department. And then, syempre, we're located at Washington Drive, Legazpi City. Thank you so much. And then, siyempre, good afternoon kay Sir Davis Stowe ng Step Up Dance. Diyan po sa Magayon Building, Magayon Drive, Doña Maria Subdivision, Daraga, Albay. Thank you. God bless everyone. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ng sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif vape, maaari pang bawasan, kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa
Smoke free.